Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Mukha yatang may mga sporadic cases ng ND or peste sa iba't ibang game fowl farms dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi naman to outbreak na matatawag kasi pa isa-isa. Kaya lang pag tinitignan ko yung aking phone at sa social media, parang marami nagre-request ng general guidelines doon sa pagbabakuna laban sa peste. Kasi nga sabi ko kasi, walang standard na vaccination program para sa lahat ng farms. Kung ano ang akma sa farm mo, yun ang gagawin mo. Hindi ko mo ito ginagawa ni Farm A, gagayahin mo. Ginagawa ni Farm B, gagayahin mo. Hindi. Kung ano ang akma sa'yo, yun ang gawin mo. So, kung general guidelines sa pag-uusapan, halimbawa yung B1B1, kung saan kasama yung IB-1 o yung mild na bronchitis. Pag B1B1, laban sa peste, ang general guideline niyan ay 10 days or younger. Dahil kahit ibigay mo yan ng day 1, mild yan, wala gaanong vaccine reaction. Ibigay mo ng 10 days, okay pa rin, kaya pa rin magbigay ng immune response. Ang importante lamang sa B1B1, kailangan ipatak mo sa mata. Kasi ang B1B1 ay hindi kasing tapang ng lasota. Ang lasota kasi pwede mag-spread from bird to bird. Ang B1B1 hindi. Mahina ang kanyang pag-spread from one bird to another. Mas mainam individual. Pinakamainam ipatak. Dahil ipinatak mo ang bakuna, mas sigurado yan kaysa ipinapainom o ini-spray. At siguradong nakatatanggap ng manok. Isa pa, merong mga cells sa mata na pag nabigyan ng bakuna ng B1B1, ipinoproseso yung bakuna na yan para magkaroon yung tinatawag na local immunity. Para pag pumasok ang field virus dyan sa mata, sa ilong o sa lalamunan, hindi makakapasok. Dahil pag pinatak nyo ang bakuna, pansinin nyo yung sisiw, gumagano yung tuka, nilulunok. Lahat ng dinaanan ng bakuna, magkakaroon ng tinatawag na local immunity. Kaya, pag pumasok ang peste, karaniwan yan, lalo pag bata ang manok, pumapasok sa mata, ilong, bunganga. Common nandun yung local immunity, hindi makapasok ang field virus. Kaya importante ng B1B1 ay pinapatak. Pwede rin i-spray, same local immunity. Huwag lang ipainom ang B1B1 dahil mahina ang epekto pag ipinainom. Okay. Pag lasota naman, yan ay pwedeng ibigay ng 10 days or older. Bakit hindi binibigay ng day 1? Kung minsan, lalo na pag may konting respiratory problem yung broodstock at mayroong mycoplasma dun sa sisiw, binigyan mo ng lasota at day 1, baka pwedeng magbigay ng vaccine reaction. Pwedeng magkasipon ang manok. Pero pag masigla ang sisiw, walang mycoplasma na galing sa breeding stock, pwede mong bigyan ng lasota as early as day 1. Pero as a general guideline, mas mainam ibigay ang lasota 10 days or older. Dahil nga, mas matapang ang lasota, syempre pag mas may edad yung sisiw, kayang-kaya niya kung anuman vaccine reaction ang manggagaling sa lasota. Ngayon, mas mainam pa rin na yung lasota ay patak para sigurado matanggap yung bakuna. Pero kung masyadong marami ang manok mo at wala kang kasama na magpapatak, pwede nang i-spray. Ang problema sa spray naman, pag yan ay masyadong pino, pwede magkaroon ng vaccine reaction at pwedeng magkaroon ng pisik yung ating mga sisiw. Kung kaya mo namang ipatak isa-isa, mas mainam. Pwede ring ipainom ang lasota dahil pag nainom yung lasota na bakuna, umipot yung manok, yung sisiw na yan, natuka na ibang sisiw, pwede siyang mabakunahan. Dahil nga, pwedeng matransfer yung lasota vaccine from one bird to another. Ito ay hindi pwede sa B1B1, sa lasota lamang. Gaya ng sinabi ko, ito ay general guidelines. Maraming variables yan, maraming variations yan. Dito pumapasok yung role
ng Philippine Game Fowl Veterinarians. Shout out kay Doc Ralph at sa grupo ng mga veterinaryo na tumutulong para sa kapakanan at kalusugan ng mga game fowls na inalagaan ng ating mga breeders. Yung Clone 30, parang Lasota lang yan. Pwede mo ibigay 10 days or older. Pero, halimbawa nagkakapestehan doon sa mga kapitbahay, may bago kang sisiw, pwede mong ibigay ang Clone 30 as early as day 1. Kung wala kang Clone 30 at nagkakapestehan sa paligid mo, ang meron kang Lasota lamang, may clear and present danger na pwedeng tamaan ng peste ang farm mo, walang masama na ipatak mo ang Lasota as early as day 1. Pag wala silang mycoplasma sa loob ng katawan o E. coli sa loob ng katawan, hindi nila iintindihan yan. Walang tinatawag na vaccine reaction. Ngayon, kung merong konting mycoplasma o E. coli at iindahin at magkakaroon ng vaccine reaction, walang masama. Ituloy mo pa rin ang bakuna, pero magbigay ka ng antibiotic para hindi lumala ang secondary bacterial infection dahil doon sa ibinigay mong bakuna na nag-trigger ng vaccine reaction. So ito ay general guidelines. Again, uulitin ko, ang laki ng role dito ng Philippine Game Fowl Veterinarians sa grupo ni Doc Ralph, pati yung technical ng excellence para bigyan tayo ng guidelines tungkol sa pagbabakuna, lalo na pag may mga sporadic cases ng peste sa inyong mga lugar. Mga kaibigan, walang mali na programa kung ito ay akma sa pangangailangan ng ating mga alaga. Kahit anong klase ng programa, ito ay tama kung maganda ang resulta sa ating mga alaga. Ang tinatawag na ideal program ay walang saysay pag ang ating mga alaga ay namamatay. Mga kaibigan, nababanggit ko lagi ang vaccine reactions sa pagbibigay usually ng Lasota o kaya kuminsan ay kahit clone laban sa peste. Kung kayo ay paulit-ulit na nagkakaroon ng vaccine reactions, meron din tayong tinatawag na mga digestive types na bakuna. Ito yung digestive strains. Ibig sabihin, ang receptor site o yung tumatanggap ng bakuna ay wala sa respiratory system. Nandun mismo sa bituka. Marahil narinig nyo na yung mga brand. Banggitin ko na kasi bihira naman sila. Mga NDW, mga Avenue, yan yung mga digestive types. Ito yung pinapainom. At nagkakaroon ng immune response pag sila ay nag-react doon sa receptor sites doon sa bituka ng manok. Hindi sila dumadaan sa respiratory system kung saan nagkakaroon ng pisik pag yung usual na Lasota or clone ang ginagamit. Pag itong mga digestive types na ito, ang ibinigay puro painom, hindi na dadaan sa ilong, lalamunan, diretso ito sa bituka at nagkakaroon din ng magandang protection. So ito ang variation na pwedeng gawin pag madalas ang vaccine reaction sa inyong mga farm. Reminder lamang po, pag yung mga digestive type na bakuna binibigay natin, ang immunity ay yung tinatawag na systemic immunity. So karaniwan, pag systemic, ang onset of protection ay 2 to 4 weeks after vaccination. Kaiba sa pinapatak sa mata o sa ilong, na ang local immunity, 24 to 72 hours meron na. Yung nalulunok doon papunta sa bituka, yun naman ang systemic immunity. So kung pabilisan ang epekto, mas mainam pa rin yung mga bakuna na pinapatak sa mata o sa ilong dahil in 24 to 72 hours, pwedeng magkaroon na ng protection o yung tinatawag na local immunity. Pag yan ay painom, syempre, mas matagal ang epekto, usually about 2 to 4 weeks. Mga kaibigan, marami bang kakibat na issues itong pinag-uusapan natin at yan ay pag-uusapan natin sa susunod na discussions. Huwag lamang kalimutan mag-like and share, mag-subscribe at i-hit yung notification button para pag may mga bagong issues, lagi kayong updated dito sa programa natin. At laging tandaan, sa performance ng ating mga manok, panlaban man, pang-breeding or pang-show, health is always
Number 1,